beloved, Boss Mike, Cervera. Siyempre, eto na si Panelo. To the rescue, mga kababayan. Pakinggan natin si Panelo, mga kababayan ko. Pasok! Alam kung magmukha siyang Tan-GA, magmukha siyang BO. Kasi ginagawa nilang stupid ang presidente natin. Hindi naman siya ganun eh. Yan ay labag sa saligang batas. Kaya sabi ko kay Eto presidente, na, mga kababayan, kumana na ng ganito si Panelo. Mga kababayan ko, si Panelo, eto, dinadivert na naman yung mga issue. Dinadala na naman kay Pangulong Bongbong Marcos. Panelo, yung mga ganyang style mo, talagang style nyo na yan ni Digong? Ano? Ngayon, napag-uusapan si Digong na maaaring makaapekto sa kandidatura ng mga manok ninyo. Yung mga manok ninyo na parang pinag-deliver lang ng suka daw. Ngayon, galit na galit kayo doon. Yung sinabi ni Pangulo na pinag-deliver kayo ng suka, tapos sasabihin nyo, nagmumukhang tanga si Pangulo? Wala namang pagkakalagyan si Pangulo sa inyo. Kahit anong manahimik si Pangulo, hindi sumagot si Pangulo, sumagot si Pangulo, walang pagkakalagyan. Meron at meron kayong masasabi sa kanya. Meron at meron kayong maiipipintas. Ganon talaga yung mga ampalaya. Di po ba, mga kababayan? Ganon po yung mga ampalaya. Hindi ho nauubusan ng nakikitang mali sa atin. Pansinin nyo yung mga inggit na inggit sa inyo. Di ba? Yung mga inggit na inggit sa inyo. Meron bang nakikitang maganda sa inyo noon? Kahit na ang ganda-ganda na ng post mo, mga kababayan eh. Oo, ang ganda ng background, ganda ng tanawin, ang ganda ng itsura mo, ang ganda ng damit mo. Pansinin nyo, may masasabi pa rin. Ganon na ganon to, manjo. Oo, itong mga kampo ni DDS, kampo ni Digong, ganyan na ganyan sila. Opo alam nyo naman, pagkaampalaya nga eh. Lahat may masasabi. Naku, sa akin lang ho, mga kababayan eh, ang daming ganyan. Opo, ang daming ganyan. Yung yung mga ampalaya, yung mga bitter na bitter. Opo, hindi ko nga maintindihan, hindi ko nalang pinapansin. Bakit pa natin papansinin yung mga yon, mga kababayan? Unang-una sa lahat, makikita nyo naman yung mga pagmumuka. Ikalawa, mga kababayan, yung background. Diba? Ang dami ng mga yan eh. Bahala na kayo kung sino tamaan. Diba? Yung mga basher ko, mga kababayan, ganun. Ang background, kung hindi umiiyot ng kambing, anak ng pating, may tama, may saltik sa ulo. Yung isa naman, akala mo naman, kwagupuhan. Abay sabihin ba naman na mas gwapo siya sa akin? Putik na yan, nung tinabi yung litrato ko at kinuntent yung mukha ko, mga kababayan, nakita ko. Anak ng pating na yan. Pinagtabi para akong tumabi sa ermitanyo. Di po ba? Puta, para akong tumabi sa ermitanyo. Yung ermitanyo, tinabi yung mukha ko sa mukha niya. Ayun, nakita tuloy ang pagkakaiba. Nakita yung diferensya. Ano yung diferensya, Boss Mike? Grabe, para akong nagkaroon ng katabing taong grasa. Diba? Ayun, tumigil na yata. Napagod na, mga kababayan. Halos araw-araw content ako eh. Parang ganun din sila, mga kababayan. Etong mga ito, inalimbawa ko na yung sarili ko, parang ganun din po itong mga ito, mga kababayan. Dahil sobrang pagkaampalaya nila kay Pangulo, kahit na ano na lang, abay, wala nang maganda sa ginagawa niya. Mamaya ho, kita nyo kung paano. Sige, tuloy. Kayo nga yung nagmumukhang tanga na. Sila ho yung nagmumukhang tanga, nagmumukhang bobo, at nagmumukhang ewan. Tuloy. yung mga tagapayo mo, inilalaglag ka. Sapagkat dapat, nung nagsimula ka, nung sinabi mo, si Presidente Duterte nagsisinungaling, nung siya ay magbigay ng opinion, nagbibigay lang naman ng opinion. Kung Hindi, ito naman si Panelo. Ito na, mali na agad, mga kababayan. Sabi niya, nagbibigay lang naman ng opinion si Pangulong Duterte daw.
Sabi nga, Pangulo niya yun eh. Hindi ho nagbibigay ng opinyon. Yung po, yung mga ginagawa ni Digong, mga kababayan, yung po ay naglilikha ng pagkakagulo-gulo. Di po ba? At yung pong mga pang-iinsulto ni Digong kay Pangulong Bongbong, maliwanag na maliwanag yun. Di po ba? Puro pang-iinsulto yung ginagawa nila. Ngayon at sumasagot na si Pangulo, nasasaktan sila. Ang sakit ano? Yung tao na tatahitahimik, yung tao na binira nyo ng kay haba-habang panahon, abay magtatatlong taon na yon. Ha? Magtatatlong taon na, bira sila ng bira, mga kababayan. Nung sumagot si Pangulong Bongbong Marcos, aba, nasaktan sila ng husto. Ngayon, mga kababayan, hindi na nila alam kung sino pa yung kanilang ililigtas sa mga issue. Hindi na ho nila alam kung sino ililigtas nila sa mga issue. Si Digong ba o si Sara nyo? Si Sara nyo, kita nyo na nahimik, nandun, nagbakasyon. Saan? Sa Japan. Ayaw na munang makinig ng alin, ng balita, social media. Bakit ho, mga kababayan? Dahil ho, si Sara talagang stress na. Hindi ho totoong matapang si Sara. Yun bunganga lang ni Digong galing yun. Sa bunganga lang ho ni Digong galing yun na matapang si Sara. Kaya naman itong si Sara nagtapang-tapangan, hindi na ho na niya napapansin na yung mga sinasabi niya, abay yun na pala ang kumunoy na kung saan malulubog siya at hindi na makakaahon. Tulad ho ngayon, kita nyo, si Sara ba'y nakakaahon? Ang survey niya, kita nyo naman, sad-sad na talaga. Sobrang sad-sad na, di po ba? Di ba? Napakita ko na yata yung survey na yan. Di po ba? Ang survey ni Sara, mga kababayan, abay lumagapak ng husto. Opo, lagapak ng husto po yung survey niya, ito kita nyo? Ayan tignan nyo. Net trust rating ni BP Sara, bumagsak. December 20%. Ngayon, January 19 na lang. Anong sinabi ko sa inyo nyon, mga kababayan? Abay, nagkatotoo na, di po ba? Kahit isang porsyento, hindi na ho makakaangat si Sara. Tandaan nyo ho yan. Hindi na ho makakaangat si Sara kailanman. 19% mga kababayan. Tignan nyo. Kaya nga ho, kung ibabasing ninyo, yung lumabas naman ng na ginawang survey naman ng Tanghire, na ang mga Pilipino ay gusto na, ang karamihan ng mga Pilipino, 73% mga kababayan 73% ng mga Pilipino gustong ma-impeach siya, doon sa impeachment trial, umattend siya at dumalo. Para mga kababayan, malaman nila kung ano pa yung mga kasalanan nito. Kasi doon po, mga kababayan, maglalabasan ng ebidensya yan At malalaman nila, mga kababayan, kung gaano karami yung bank accounts niyan. At kung magkano ang laman. Diba? Bubusisiin ho, mga kababayan. Ang alin? Ang mga laman ng bangko nito. Kahit po withdrawin yan, merong history yun. Yung in and out, mga kababayan, pag nagdi-deposito tayo, matitrace yan. Kaya kahit anong gawin mong tago, Sara, kahit pa i-withdraw mo lahat yan, kahit na i-zero mo, wala na yan. Malalaman at malalaman ng taong bayan. Anong trabaho mo, Sara? Bukod sa sa politika. Sige nga. Yan po, mga kababayan Yan ang mahirap sa atin. Yung bang bintang tayo ng bintang, bira tayo ng bira, sa mga kandidato, sa mga politikong kapwa-politiko nila, ngayon, mga kababayan, sila yung napapasama. At eto na, mga kababayan, eto na. Pagka etong si Sara, mga kababayan, nandoon na, sa Senado at naumpisan na. Ulitin ko, magkakalabasan lahat ang baho niyan. Di po ba? Dito, balik tayo kay Panelong Gonggong din. Ni Congressman Ungab, illegal yan. Totoo. Kita nyo, dadali na naman nila saan?
Panelo, yung ano, yung Bicam, GAA, wala na yan. Limot na ng tao, iba na gusto. Ang gusto na nila ngayon, yung maumpisahan na, yung paglilitis kay Sara. Yaan, dyan sila excited. Yung mga binabanat ninyo na ipaliwanag ng kung sino-sino, na ipaliwanag na rin ni Pangulo, ni Pangulong Bongbong Marcos, na ipaliwanag na. Diba? Na ipaliwanag na rin ng mga magagaling na mga senador, ng mga magagaling na kongresista. Ano pang gusto mo't binabalik nyo pa? Kasi wala kayong propaganda. Totoo ho yan, mga kababayan. Tama! Yung Bicam report na irrelevant na yan. Hindi na ho. Hindi na ho kinakagat ng tao. Kahit nga i-live ko bukas to, mga kababayan, lagyan ko lang ng title. Bicam report. Wala, ayaw ng mga tao na. Bakit to? Hindi naman ho bobo yung mga tao para linlangin pa ng mga to. Tapos na ho yan, mga kababayan ko. Our beloved Boss Mike, Boss Mike.